sa Panginoon dahil, yun nga, yung pumunta kami sa, nung Sabado, dun sa Rebo, dahil maraming natutunan. Salamat, dahil kasi nung una, sa totoo lang, nung ako'y, ewan ko lang alam nila, tinitignan ko sila kung talaga nakikinig sila. Noon, tahimik lang ko, nakatingin ako sa hindi siguro nila alam na tinitignan ko sila kung nakikinig talaga sila. Pero salamat sa Panginoon dahil noong linggo, nung nag-usap-usap kami rito, nakikinig pala. No? Kaya don't judge the person kahit hindi nakatingin. Nakikinig pala, pumapasok pala, meron pala nakaano doon sa utak, ano? Tinanong ko, ano pala nila lahat ang pinag-uusapan? No? Kaya lang, at nagulat ako, yung isang tao na hindi ko halos maintindihan, yun ang paborito pa nila, si Kong. Si taga-Singapore, si Kong. No, kasi ano pangalan niya? David Kong ba? David Kong. Basta Kong, Singapore. Ang hirap, hindi ko maintindihan yung ano niya eh. Hindi ko maintindihan yung diction niya. Pero sila, yung pala yung gusto nilang napakinggan. No, maganda naman yung isa niya, kaya lang, hindi ko masyadong ano kasi ang hirap ng accent niya eh, hindi ko masyadong maintindihan. Salamat dahil yung mga kabataan nakikinig pala. Salamat din sa Panginoon dahil kung isa talaga kailangan makita mo yung mga bagay na nahihirapan yung tao para ma-realize mo na ikaw mapalad ka. Kasi may dinalaw po ako na dalawang may sakit. Talagang matindi yung sakit nila. At nung tinignan ko, nung pinuntahan ko nga, kasi ako po minsan, hindi ako nagkakasya kasi pwede kasi na mag-Gcash ka eh. O Gcash na lang para ano. Kaya lang, malapit sa akin itong taong ito, pinuntahan ko talaga. Nung makita ko siya, kasi na-hospital siya eh. Tapos nahiuwi na dyan sa bahay. Iniisip ko lang, hinala sa akin ng Lord eh, tignan mo, ikaw konting sakit lang, nagreklamo ka na, itong hirap na buhay. Hirap na sa, hindi ko pumamatay siya, no? May hirap na sa financial, hirap pa yung pagkilos niya. No? Isang leader po ng church ito, hindi ko na babagay ko sino. No? Kaya nung dinalaw ko, sabi ko, Lord, salamat pinapunta mo ko rito. Kasi para magkaroon ako ng realization na makita ko, ito, reklamo ka ng reklamo, konting bagay lang, konting sakit ka, reklamo ka na. Kasi kung minsan ako, kasi hindi niyo po natatanong, nagbago na po ako ng karir, medyo nagbabago na ako ng karir. Hindi ko na masyadong tinakarin yung paghuhugas sa plato. Tinakarin ko ngayon ko yung pagpupunta sa palengke. Kaya lang, yung doon sa may ano, kasi gusto ko yung karne doon sa baba ng patero, siya yung mga karne doon. Sariwa kasi, pati yung manok. Kaya dumating yung time na nasusugatan ako dito pag bit-bit ko ng gano'n, yung tumatama yung buto yata, tapos pag bibili ka ng buto-buto, tumatama dito, nasugatan ako. Pero again, nung tinitingnan ko, asa ko rin sa utak ko. Kita mo, ikaw, kasi mayroon po nauuna sa akin na pumipila eh, sa manok eh, sariwa kasi, may nasa harapan ko, ang binibili niya kalahating kilo lang. Kalahating kilo lang. Tapos yung isa, 1 point. Alam mo, pinaalala sa akin ng Panginoon? Huwag kang magmamata. Kasi minsan, meron akong galing, bakit ko naman bili, pumila pa. Pero pinaalala sa akin ng Panginoon, di ba ganyan ka rin nung nagsimula kayo mag-asawa? Pinaalala sa akin, kaya mo sabi ko, nung hindi nababasin na hindi umiiyak ako. Kasi parang sa pakiramdam ko, ang yabang ko, samantalang nanggaling naman ako sa gano'n na nahihirapan. No? Kaya sabi ko, wala akong dapat magmalaki kasi kung namimili man ako, kahit na maraming binibili ko, dahil kay Lord ko sa tulong ng Lord. No? Tapos, hindi na ako, no? Yun na po yung bagong karir ko ngayon, tagapagaling. So, marketing na po ako ngayon. No? Hindi na po sa diswasi, marketing na ako. At may dinalaw din po ako na nagkaroon sila, hinalo sila ng baha. No, again, nung inanong ko gano'n sabi ko, nagreklamo na naman ako. Kasi nung bagyong yun, yung tubig pumapasok, doon sa sahig lang naman. Sabi ko, nagreklamo na ako kasi paglalabas ka, baba ka rin pa ako. Pero nung nakita ko, dito, ang taas ng tubig, doon sa kabila, ang taas ng tubig, actually, nagkaroon na kami ng refugee, no? Sa bahay. Nagkaroon kami ng isang refugee sa bahay. Yung bahay nila pinasok, nasa bahay namin sila. No? Pero again, pinalala sa akin ng Panginoon, ito maging mayabang. Kasi kung isang kailangan
nararanasan natin yung mga ganun. Para makita natin, ma-realize natin na huwag kang magmalaki kung anong meron ka. No, huwag kang magmalaki kung anong meron ka. Kaya nung makita ko yung nanggaling din naman ako sa ganyan. Yan, alam ng Jesus ko yan, bago kami mag-asawa. Yung kalahating, kasi isang pa lang yata anak namin nun. Yung kalahating kilong galunggong, pagkain namin agahan, tanghalian, tsaka gabi. No, para hindi, wala pa kami grade doon bago kami mag-asawa. Kasi, umiwalay kami mag-asawa. Ang namin, yung galunggong kalahati, hindi naman namin kagaya yung palabas sa TV ay inaamoy lang. Mas meron na palabas sila. May palabas sila inaamoy lang yung parang palabas sa palabas na. Hindi namin inaamoy ang kinakain talaga namin. No, pero tama yata yung kiluhan nun kaysa ngayon. Kasi parang may kakasa sa amin yung agahan, tanghalian, gabi. Nagkakasa sa amin nun. No, kalahating kilong galunggong. No? So, sa madaling sabi, pag tinitingnan ko, pinagalingan natin ito, kaya hindi ka pwede magmalaki. Tapos, nung isang araw naman, birthday ng isang pulis. Birthday ng isang pulis. Wala siyang handa. Wala siyang handa. Iniisip ko muna, may trabaho naman kaya lang kapos talaga. Okay, pumasok ko naman sa isip ko, huwag ka magmayabang dati. Nung kayo nag-birthday kayo, ayan, alam na miss ko, dumating kami sa tayo ng birthday ng anak ko, ang handa lang namin puto. Nung bago pa lang kayo mag-asawa, puto lang. Nung puto lang ang handa namin, tsaka kongwa, ikongwa tayo na. Wala mayata. Kasi nag-umpisa ka lang kami. Again, pinala sa akin nung huwag kang maging mayabang. Huwag kang mayabang. Bakit? Kasi ang kayamanan po natin ay hindi yung mga bagay na material na meron po tayo. Pero bagay na patuloy tayo kung maring manalangin. Panginoon, salamat. Dahil ko isang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw isang Diyos na palagi nagpapaalala, nagbibigay sa amin ng mga bagay na para ma-realize sa amin, makita namin na huwag kang maging mayabang. Kasi lahat naman ng mga bagay na meron kami dahil sa iyo. Kung ano man meron kami dahil sa iyo. Kaya sa gabi ikaw, Panginoon, turuan mo kami na maunawaan maintindihan namin ang gagawin po namin pag-aaral ng Salita. Sa pangalan ni Jesus, kung ang isang magdalangin, Amen. Kayamanan. Yan po yan. Sabi ko rito sa awit 49, 1-4, tingnan pa natin. Bawat isa ay makinig. Makinig ang sino pa man. Kahit saan naroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o hamak, ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Diretso. Saan ba yan? Ito nga ang sasabihin sa kitang may karunungan, ang isipang ihahirap, mahalagang mga bagay. Ang pansin ko ay ito sa puntong ng kasabihan. Sa sayo ng aking alpay, ihahayag ko ang laman. Base dito, sinasabi ng Panginoon na walang pagkakaiba ang mahirap at mayaman. No? Kaya, yung sinasabi natin kayamanan, hindi talaga kayamanan. Ano ba talaga ang ating kayamanan? Una-una dapat ang maging maisip natin ang kayamanan natin, kaya tayo naging mayaman dahil tinubos tayo ang ating buhay. Awit 49:5-9. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit naglipa na ang mga kaaway sa paligid. Mga tao naghahambog sa yaman ay nananalig. Dahil sa yaman nila ay tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kaya mabayaran tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdang taas. Gaano man ang halagang hawak niya hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi magbawakas at sa labi ng libingan ay hindi na masasadap. Base dito, ang kayamanan talaga natin is yung pagkakatubos sa atin ng ating Panginoon. Huwag natin pagmalaki yung mga bagay na meron tayo natutuwa ako. Kasi, kagaya yung mga patutuan ng bawat isa sa atin, na makikita natin, talagang yung dependency natin dapat na kayo. O operahan, magulat ka, 250, 25 na lang. Totoo ba yun? Kung isa pag-iisipin mo totoo ba yung sinasabi ni Ate Luisa? 250, naging 25 na lang. Baka mamaya pag pumunta siya, 15 na lang. No, hindi ka natin alam. Pero pwedeng gumawa na ang Diyos, gumawa ang isang Diyos
sa bagay na kumisan hindi mo sukat akalain. Ang kailangan mo lang talaga magtiwala. Kasi ang kayamanan natin ay nasa Kanya. Yung tiwala natin sa Kanya ay isang kayamanan. At magugulat ka, doon sa mga bagay na meron ka, yung pala ay sumisig na para sa bawat isa. Nakakarinig ako yung sinasabi ninyo kay Luisa, kay Chris, kay SK, na kumisang kayo na ng tao sa bahay. No, kasi pag dumating yung time, nag-aalisan sila lahat kami dalawa lang. Titingin kami ganyan. Anong gagawin natin? Ano ng TV? Buti na lang, biglang may kumatok. Si Nilda. Anong ulam natin, ate, kuya? At least may makausap. Hindi kami pagkailangan. So, ano yung ibig sabihin? Mawawala din yung mga mahal natin sa buhay. Iiwanan tayo, mag-aasawa, inibisan sa bahay. Tayo na lang mag-asawa. Kaya dapat, hindi tayo nagsasawa sa bawat isa. No? Si Irene, ngayon, palagi na niyang kasama si Onan. No, nagtitinginan na rin yung bakit. Pag magluluto, ano bang ulam natin? Magano na lang tayo. Pagsagaan natin dito manok. Ibig sabihin, makikita natin yung kayamanan natin doon sa mga kasama natin sa buhay. No? Pangalawa, bakit hindi tayo dapat magtiwala sa kayamanan? Lahat tayo nilisan. 49 and 12. Alam naman niyang lahat ay mamamatay. Kasama marunong, maging mangmang o hungal, sa lahing magmamana, yaman nila ay maiiwan. No? Sunod, doon sila mananahan sa libingan kailanman, kahit sila'y may lupang pag-aari nilang tunay, maging sikat man ang tao, hindi may iwasan katulad din ng ngayon, tiyak siyang mamamatay. So, ibig sabihin, ano yung kayamanan natin? Ang kayamanan talaga natin, yung ating relationship sa ating Panginoon. Yung ating kayamanan ay nandito, yung material na bagay, iiwanan natin. Pero salamat, alam naman natin, pag alis natin dito kung saan tayo pupunta. Yun ang pinakamaganda sa natin, hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot na umalis sa libutan nito kasi alam mo kung saan ka pupunta. Di ba malaking kayamanan yun? Kasi di ba natatakot, hindi alam kung anong gagawin. Saan ang gagawin mangyayari sa akin pag namatay ako? Pero meron tayong kayamanan. Meron tayong pupuntahan kasi na nakakaganda. Yun ang kayamanan natin. At sinabi nga rito sa letter C, may pag-asa tayo sa Diyos. Sabi dyan, may pag-asa tayo sa Diyos. Basta ninyo yung taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay naghawak ng mabuti. Yan eh. Amen. Tulad nga'y mga tupa sa patayan dito hanto. Itong si kamatayan ang kanyang magiging pastol. Ang matuwid, magwawagi kapag sumamit ang umaga, laban sa away ng bangkay bulong sa daigdig ng mga patay na malayo sa kanila. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako pababayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. So again, parang may patay, ano? Yung message na parang may patay. Pero yung may message na nangyayari sa akin, ano? Again, ito po ay napakasarap eh. Hindi tayo nababahala, hindi tayo natatakot. Kasi ang kayamanan natin, pag-asa natin na meron. Na kahit na ano mangyari, kaya walang pagkakaiba yung mangmang sa marunong, yung mahirap sa mayaman, walang pagkakaiba. Kasi lahat tayo magsusulit at ang kayamanan natin ay meron tayong pag-asa. Bakit? Ngunit ako ililigtas, hindi ako pababayaan, aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. At alam naman natin, ang kamatayan na tinutukoy, pangalawang kamatayan, hindi pagpapunta doon sa dagat-dagat apoy. Pero salamat, dahil tayo mayroong pag-asa. At yun ang kayamanan natin. No, kahit na anong mangyari, alam natin, mayroon tayong patutunguhan. Yun ang isang napakaganda na kahit na anong mangyari, hindi tayo nababahala. Hindi tayo natatakot. No, kaya nga, minsan, pag iniisip ko nga, kasi, ito, iyan ko sa inyo, no? Dumating na po yung time na, hindi ko po alam ha, kasi ako po 62 na. Parang iniisip namin mag-asawa, mag-retire pa kami sa Abra. Hindi ko alam kung anong kalooban ng Diyos. Na kasi nag-aano kami na, titira na ba kami sa Abra? Doon na ba kami titira? Kasi marami sa mga kahanap na pag nandun kami, nakikinig ng salita ng Diyos pag nagkakaroon kami.
Parang inaano nila na baka pwedeng doon na kami tumira. No? Kaya lang hindi ko alam kasi ang nag-decide mo sa amin ang misis ko. Kung masusunod po siya kasi pag sinabi ko ng asawa ko na doon kami titira, parang yun ang masusunod. Pero again, dami dito, ngunit ako iligtas, hindi ako mababayaan. Aagawin ako ng Diyos sa kamatayan. Kaya pala merong Romans 6:23. Ano yung sinasabi sa Romans 6:23? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayan ng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Lahat tayo, patungo tayo sa tiyak na kamatayan. Salamat na lang, mayroong nagbayad. No? May nagbayad nun sa ating buhay. No? Namatay ang ating Panginoon para tiyakin na tayo ay mayroong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Walang bayad ng kaloob ng Diyos sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At of course, yung paborito natin verse, sa pagkagay na lang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan. Kaya binigay niya kanyang kaisa-isang anak upang ang sinong sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung katiyakan, ito po yung ating kayamanan. Na kahit na ano mangyari yung kayamanan na hindi mananakaw, yung kayamanan na hindi mawawala, kayamanan na darating ang panahon, makikita natin ang ating Panginoon. Isang napakaganda na magkakataon na makikita natin ang iyong kapangyarihan at makikita natin ang iyong kanyang kabutihan. Tayo po ito ngayon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa gabing ito. Yung bawat patotoo ng bawat isa po sa akin, ng aking mga kapatid, ay naging isang kalakasan sa bawat isa po sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa mga patotoo ito, muli nahayag ang iyong kabutihan, muli na parangalan ang iyong pangalan, muli masasabi namin na napakabuti ng aming Diyos sa pinaglilingkuran dahil kahit kailan di kami pinabayaan, di kami iniwan. Talagang totoo, ikaw, Panginoon, ang totoong kayamanan namin. Kasi ikaw yung kayamanan na hindi mawawala, hindi mananakaw, as long na kami magtitiwala, ikukumit namin ang aming sarili sa iyo, may katiyakan ng buhay. Kaya Lord, sa gabing ito, hayaan ang matalim sa aming isipan, sa aming puso, na mahal mo po kami. Na gusto po namin maranasan pa namin yung magagandang bagay. Of course, may mga pagsubok, may mga testing, pero salamat. Dahil sa mga pagsubok at testing ito, nagiging matibay kami. Tumatatag kami. At nagiging daan ito, para makarelate kami doon sa mga iba, na ano ito pa nararamdaman nila pag may karamdaman, ito pala yung nararamdaman nila pagka mayroong kasalatan sa buhay. Ito pala yung nararamdaman nila pag sila natatakot. Salamat, Panginoon. Dahil ginawa mo kami totoong tao na maranasan namin itong mga bagay na ito para magkaroon po kami ng concern at awa sa mga tao na nasa paligid po namin. At salamat, Panginoon, dahil alam po namin ang patuloy mong gagawin ito dahil gagamitin mo kami instrumento sa lahat ng mga tao na aming makakasalungo at ipagmamalaki namin ang aming Diyos sa pinaglilingkuran, hindi kami iniwan, hindi kami pinababayaan. Kasi kami rin ay kayamanan at gusto ng Panginoon na dumating ang panahon na makasama namin siya at pupunta kami doon sa kanyang kaharian para magpuri ng pasalamat. Kaya muli, Panginoon, sa ito, maraming salamat sa iyong pagtugon, paggawa po sa amin, at salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isang naririto, maging sa aming pag-iwahiwalay, iingatan gagawin po. Kasi naniniwala kami, Panginoon, kung paano iingatan yung bawat isa papunta rito, iingatan mo rin pawin. Pero bago po namin gawin yan, hayaan po na-enjoy po namin ng fellowship, ang pagkain pagsalo-saluhan namin, magbigay kalakasan sa aming physical na katawan, habang patuloy nag-enjoy kami sa conversation at fellowship ng bawat isa. Muli, tinataas ka po namin, pinakakoreka po namin, hinihingi po namin ito na mangyayari ito, gagawin ito, kasi hinihingi po namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Okay po, magandang gabi po sa atin.